Kamusta na kayong lahat? Welcome sa Storytime with Tita. Ang ating kwento ngayon ay ang pag-ibig ni Mariang Sinukuan o The Love of Mariang Sinukuan mula sa mga kwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. Simulan natin! Noong unang panahon, may isang matanda na may 3 anak na lalaki. Sina Mayon, Cristobal at Banahaw. Kahit nasa 8 gulang na ang 3 at binigyan na ng kani-kaniyang kabuhayan, hindi pa rin sila naghihiwa-hiwalay. Minsan ay nakatuwaan ng 3 magkakapatid na bumaba sa isang banging makitid na nasa pagitan ng bundok. Pinaniniwalaang dito nakatira ang isang magandang diwata na si Mariang Sinukuan. Gamitin natin ang mahabang lubid sa pagbaba. Mauuna si Mayon. Sabi ni Banahaw, kapwa hindi nakatagal sina Mayon at Cristobal sa bangin. Nasa kalagitnaan pa lamang ay nagpaahon na sila. Tanging si Banahaw lang ang nakaabot hanggang sa ibaba ng bangin. Napakaluwang sa ibaba ng bangin. Isang kahariang ginto ang dooy nakatayo na pinamumunuan ni Maria at Sinukuan. 2 tao pala si Mariang Sinukuan o pinaglalaroan lamang ako ng diwatang ito. Bulong sa sarili ni Banahaw. Sumama sina Maria at Sinukuan sa ibabaw ng bangin. Naiahon sila ni Mayon at Cristobal. Ngunit nang si Banahaw na ang aahon, biglang napatid ang lubid at bumagsak siyang muli sa bangin. Kaawa-awang Banahaw, wala na tayong magagawa, sabi ni Mayon at Cristobal. Batid ni Maria at Sinukuan na ayaw nang iligtas ni Mayon at Cristobal ang kapatid upang mapangasawa sila. Kaya't inihulog ni Sinukuan ang kanyang paineta sa bangin at binulungan. Kalingain mo si Banahaw. Biglang nawala sina Maria at Sinukuan ng mga sandali ring iyon at naiwang bigo sina Mayon at Cristobal. Sa ilalim ng bangin, naging mga tao ang painetang inihulog ni Sinukuan. Sila ang nag-alaga kay Banahaw. Nang malakas na si Banahaw, isang ibon ang nagdala sa kanya ng balita. Kailangan mong maglakbay upang hanapin ang iyong kapalaran sa kaharian ng kahirapan, sabi ng ibon kay Banahaw. Nagsimulang maglakbay si Banahaw. Nasa isip at puso pa rin niya si Mariang Sinukuan. Nagtungo siya sa ermitanyo ng mga hayop upang tanungin kung saan matatagpuan ang kaharian ng kahirapan. Ipinatawag ng ermitanyo ang kanyang mga kaibigang hayop. Dumating ang mga ahas, buwaya, unggoy, tigre at leon. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam sa kaharian ng kahirapan, maliban kay Limbas, ang hari ng mga agila. Malupit ang Haring Carvalho sa kaharian ng kahirapan. Ngunit kung mapilit ka, dadalhin kita at doon iiwanan, sabi ni Limbas.
Sa kaharian ng kahirapan, naging kaibigan ni Banahaw si Cook, ang tagapagluto. Itinuro sa kanya nito ang tambakan ng bungo ng mga lalaking nagtangkang manligaw sa prinsesa. Ngunit pinilit pa rin niya si Cook na siya na ang magdadala ng pagkain sa prinsesa araw-araw. Naging magkaibigan sina Banahaw at ang prinsesa na nagpakilala sa kanyang si Prinsesa Liwayway. Bagamat pakiramdam ni Banahaw na ito si Mariang Sinukuan na kanyang hinahanap. Isang araw ay matapang na hinarap ni Banahaw ang Haring Carvalho upang hingin ang kamay ng prinsesa. Galit na galit ang hari sa binatang pangahas. Dadaan ka muna sa aking mga pagsubok. Una, narito ang isang sakong palay. Itanim mo ngayon at anihin kinabukasan. Isangag upang paggising ko ay mayroon akong agahan. Utos ng Haring Carvalho. Sa tulong ng prinsesa, ipinatanim sa labas ng kaharian ang mga palay. Diniligan ng tubig mula sa unang ulan ng Mayo. Tumubo ito agad sa kapinaani. Kinaumagahan ay ipinasangag kay Cook at siyang inalmusal ng Haring Carvalho. Magaling na binata, ngunit hindi pa tayo tapos. Narito ang 2 bariles ng munggong may buhangin. Paghiwalayin mo ang mga ito. Utos muli ng Haring Malupit. Sinala ng magkasintahan ang mga munggo at inihiwalay sa buhangin. Sa ikatlong pagsubok, sinabi ng hari na nawala ang kanyang singsing sa ilog at kailangan itong maibalik sa kanya. Kailangan mo akong tadtarin upang ako'y maging isda. Huwag kang matutulog dahil sa pag-ahon ko ay kailangan mong kunin ang singsing. Kung hindi ay magiging isda na ako habang buhay. Mahigpit na bilin ni Prinsesa Liwayway. Bagamat nais tumanggi ni Banahaw na saktan ang kasintahan, ginawa pa rin niya ito upang matupad ang utos ng Haring Carvalho. Nagtagumpay ang magkasintahan at naibalik sa hari ang singsing. Ang ika-4 na pagsubok ay ang pagpapaamo sa isang mabangis na kabayo. Binigyan ni Prinsesa Liwayway ng isang panyong puti si Banahaw na kapag itinali niya sa kanyang braso ay hindi siya makikita ni numan. Narito ang lubid. Kapag naitali mo ito sa kabayo ay bigla itong aamo sa iyo, sabi ni Prinsesa Liwayway. Nagtagumpay muli si Banahaw sa pagsubok ng Haring Carvalho. Alam kong tinutulungan siya ng aking anak. Kung gayon, ay ipapapatay ko na lamang agad si Banahaw. Minsang sabi ng hari. Mabuti na lamang at narinig ito ni Cook. Agad niyang sinabi kina Banahaw at Prinsesa Liwayway. Tumakas noon din ang magkasintahan. Sakay sila ng isang kabayo na agad namang hinabol ng hari at ng mga kawal. Inihulog ng prinsesa ang kanyang panyo at naging mga kawayan ito. Ngunit tinagpas lamang ng hari at ng mga kawal ang kawayan. Sumunod ay inihulog niya ang kanyang kwintas. Naging 7 bundok ang mga butil. Wala nang nagawa ang mga humahabol. Talagang sa tunay na pag-ibig ay walang makahahadlang. Nasambit na lamang ng Haring Carvalho.
Nakauwi sa kanila si Banahaw, ngunit nagpaiwan sa labas ng bayan si Prinsesa Liwayway. Huwag kang iiyak kapag nakita mo ang iyong pamilya. Kung hindi ay mawawala ako. Bilin ng prinsesa. Ngunit nang makita ni Banahaw ang ama at mga kapatid ay hindi niya napigilang lumuha. Huli na nang maalala niya ang bilin ng kasintahan. Wala na si Liwayway. Kinabukasan, isang magandang babaeng sakay ng isang karwaheng hila ng mga baboy damo ang nagtungo kina Banahaw. May dala itong mga kayamanan at ibinigay sa ama ng lalaki. Ako po si Mariang Sinukuan at sinusundo ko na ang aking kabiyak na si Banahaw. Sabi ng babae. Sumakay si Banahaw sa karwahe at naglakbay sila patungo sa bundok. Hindi na sila nakita simula noon at pinaniniwalaang sila ngayon ang magkasintahang bundok na sina Sinukuan at Banahaw. Mga gabay na tanong o guide questions. Bakit hindi iniligtas ni Mayod at Cristobal si Banahaw nang mahulog ito sa bangin? Ilarawan ang kaharian ng kahirapan. Bakit kailangang magtago sa iba't ibang katauhan si Mariang Sinukuan? Ano-ano ang mga pagsubok na ibinigay ng Haring Carvalho kay Banahaw at ano ang halaga ng mga ito na nagpapatunay sa pag-iibigan ni Banahaw at Prinsesa Liwayway? Ipaliwanag ang ibig sabihin ng talagang sa tunay na pag-ibig ay walang makahahadlang. At dito nagtatapos ang ating kwentong Ang Pag-ibig ni Mariang Sinukuan. May natutunan ba kayo sa ating kwento ngayong araw? Sana ay nagustuhan nyo ito at mag-subscribe lamang sa ating channel para mas marami pa kaming maihatid na kwento na tulad nito sa inyo. At samahan nyo kaming muli sa susunod dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!